Maligayang pagdating. Ang kwentong ito ay isang malalim na pagsasalamin tungkol sa pamilya, paggalang, at ang hangganan na kailangan nating itakda upang protektahan ang ating sarili. Ito ay hango sa isang orihinal na salaysay, na ngayon ay buwang-buwang isinalin at inangkop sa kultura, takbuhan, at kaligirang Pilipino. Pakinggan at damhin ang kwento ni Dina sa isang magang salu-salo ng pamilya para sa Pasko. Tumawa ang pinsan ng asawa ko at tinanong kung ang buong karera ko ba sa Philippine Navy ay puro pagpapakuti lang para sa mga recruitment poster. Walang sinabi ang asawa ko. Pagkatapos, tumitik ng diretso sa akin ang biyenan kong lalaki at nagtanong, "Ano ang call sign mo?" At sa isang iglap, tumahimik ang buong hapakainan. Hindi yung komportableng uri nga tahimikan. Yung uri ng katahimikan kung saan biglang naalala, namgataw na may hawak silang tinidor. Yung uri na walang gustong maging susunod na magsalita. Sana masabi ko sa inyo na may nakahanda, akong magandang isasagot. Wala. Masyado akong nabigla. Ang nakakatawa pa, nagsimula ang gabi ng napaka-normal. Ito ay isang reunion ng pamilyang Hernandez sa kanilang bahay sa Cavite City. Ang parehong malaking bahay na yari sa bato na tinirhan nila sa loob ng halos 30 taon. Ang lugar ay palaging amoy lechon, kapeng barako, at floor wax. Tuwing buwan Nobyembre, napupuno ang garaheng mga pick-up truck at SUV na may lulang magkamaganak mula sa iba't ibang paning Cavite at Maynila. Dumating kami ngang asawa kong si Marco bandang 4:30 ng hapon. Pababa na ang araw. Malamig ang hangin, makulimlim ang langit, tipikal na panahon sa tabing dagat kapag malapit na ang Kapaskuhan. Naalala ko ang pagbaba ko mula sa passenger seat at pagkuha muna ng buwelo bago tuluyang tumayo ng tuwid. Buong linggo nang sumasakit ang kanang tuhod ko, lumang injury, may maga-umaga na ayos lang ito. May maga-umaga na pinapaalala nito sa akin kung gaano katanda ang pakiramdam na hindi ko pa dapat maramdaman sa edad na 39. Okay ka lang? Tanong ni Marco. Sinarado ko ang pinto ng sasakyan. Oo, tiningnan niya ako. Sigurado ka? Sabi ko, oo. Iyon sana ang una kong palatandaan. Kapag ang isang simpleng tanong ay nakakairita sa iyo, may mali na, sa loob ng bahay. May laban ng basketball na nakabukas sa TV sa sala. Nagtatakbuhan ang mabatadala ang mga paper plates. May nakasunong ng isang lutong kanin. Ang biyanan kong babae, si Elena, ay nakukunwaring hindi na-stress habang halatang na-stress. Normal na ganap samga salu-salo ng pamilya. Sa unang oras, naging maayos ang lahat. Tumulong ako sa kusina, nakipag-usap sa ilang mga kamag-anak. Sumagot ng mga tanong tungkol sa trabaho, nang hindi talaga pinag-usapan ang trabaho. Karamihan sa mga tao, kapag narinig ang salitang nafi, agad na nagsisimulang magtanong. Saan ka na napunta? Anong nga barko? May mga nakakabaliw bang kwento? Pagkatapos ang maraming taon, matututunan mo rin kung paano ngumiti nang hindi masyadong nagsasalita. Ang ilang mga bagay ay hindi classified. Sadyang personal lang. Bandang 6:00, umupo na rin ang lahat. Nakasya ang mamatatanda sa paligid ng mahabang hapakainan. Kinuha ng mga bata ang ma-folding table sa gilid. Naupo ako sa tapat ni Jolo Hernandez. Kamalas-malasan, si Jolo ay 31 anyos, isang Navy Lieutenant, matalinong tao, talentado, at isa rin sa mga pinakanakakapagod na tao na nakilala ko. Bawat usapan, sa panuman, ay nagiging tungkol kay Jolo ang kanyang nga narating, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang nga plano, ang kanyang nga opinyon. Kung pwedeng magreklamo ang hangin, malamang ginawa na nito. Nang umupo ako, nagsasalita na siya tungkol sa isang paparating na presentation tungkol sa leadership na gagawin niya sa naval base sa Cavite at na partikular daw siyang hiniling ng commander. Walang nagtanong. Pero nagipatuloy pahing si Jolo. Ang nanay niya ay nakangiti ng may pagmamalaki. Ang tatay niya ay tahimik lang na nakaupo.
Napansin ko na hindi maingay na tao si Roberto Hernandez. Isang retiradong Navy Command Master Chief, 70 anyos. Matalas ang mga mata. Yung tipong ng tao na kayang magsabi ng tatlong salita at sa paanuman ay mapapaisip ang lahat ng tao tungkol sa mga desisyon nila sa buhay. Habang nagsasalita si Jolo, karamihan ay nakikinig lang si Roberto. Sa kalagitnaan ng hapunan, may nagtanong sa akin kung kamusta ang trabaho. Bushi, sabi ko, sapat na pala yun para mainis si Jolo. Sumandal siya, ngumisi, lumilipat pa rin. Minsan, nakibit balikat ako. Depende kung ano ang kailangan. Tumawa si Jolo. Iyan ang pinaka-opisyal na sagot na narinig ko. Ilang tao ang magalang na tumawa. Ngumiti ako. Walang kaso. Tapos nagpatuloy siya. Alam mo kung ano ang palagi kong nakikitang nakakatawa? Walang sumagot. Hindi iyon nakapigil kay Jolo. May ganitong imahe ang publiko sa buhay militar. Itinuro niya ang kanyang tinidor, lalo na ang nga opisyal ng NAFI. Uminom akong iced tea. Alam ko na kung saan ito patungo. Tumitik ng diretso sa akin si Jolo. Nasa NAFI ka pa rin? Diba? Huli kong balita. Mas maraming tawanan. Tapos binitawan niya ang linya. Kaya? Ano na bang trabaho mo ngayon? Nakibit balikat ako. Katulad pa rin ngang dati. Ngumisi si Jolo. Hulaan ko. Nanikip ang sikmura ko. Jolo, sabi ng nanay niya. Pero nakangiti ito. Mas lalong nakasama iyon. Itinuro ni Jolo ang tinidor niya papunta sa akin. Ang pangunahin mong trabaho ay pumorma para sa mga recruitment poster. Ilang tao ang tumawa. Hindi lahat. Sapat lang. Yung uring ang tawa na ginagamit ng mga tao kapag ayaw nilang kontrahin ang isang tao. Tinitigan ko siya, hindi galit, hindi pa. Kadalasan ay dismayado dahil narinig ko na ang mabersyon ng biro na iyon dati. Minsan mula sa mga estranghero, minsan mula sa mga tao na nag-akalang umaangat lang ang mga kababayhan dahil maganda silang tingnan sa uniforma. Hindi na ito bago, nakakapagot lang. Bago ako makasagot, sumingit si Tita Pati. Naku, tama na yan. Maganda namang kunan ng litrato si Dina. Ilang tawa pa. Tumingin ako kay Marco kahit isang segundo lang. Nakatitik siya sa kanyang plato. Mas masakit iyon kaysa sa biro ni Jolo. Hindi ako umaasa ang talumpati. Hindi ako umaasa ang madramang pagtatanggol. Sapat na sana ang isang pangungusap. Isa lang. Sa halip, nanatili siyang tahimik. Pinakamalan ni Jolo ang katahimikan ko bilang paksuko. Laking pagkakamali. Sumandal siya paharap. Uy, nagbibiro lang ako. Walang sumagot. Tapos idinagdag niya, medyo. Nagdulot iyon ang isa pang tawanan. Mas mahina ngayon, hindi komportable. Naramdaman kong nagsisimula ng mag-iba ang ihip ng hangin sa kwarto. Hindi na komportable ang matao. Kahit hindi nila alam kung bakit. Doon ko narinig ang paglapat ngang isang tinidor sa plato. Isang mahinang tunog ngang metal. Dahan-dahang binaba ni Roberto Hernandez ang kanyang tinidor. Sadya. Tumahimik ang hapakainan. Tumingin siya sa akin. Hindi kay Jolo. Hindi sa kung kani-kanino. Sa akin. Kay Dina. Yes, sir. Nananatiling kalmado ang boses niya. Ano ang call sign mo? Agad na suminghot si Jolo. Pa, ano ba? Binalewala siya ni Roberto. Ano ito? Sandali kong inisip na iwasan ang tanong. Hindi ko gustong pinag-usapan ang bahaging iyon ng karera ko. Kailanman ay hindi ko ginusto, pero nahintay si Roberto. Kaya sumagot ako, jukebox. Agad ang reaksyon. Hindi mula sa lahat, mula lang sa kanya. Bahagyang nanlaki ang kanyang mata. Hindi masyado, pero sapat na. Sapat para mapansin ko. Sapat para mapansin din ni Jolo. Sumandal si Roberto. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na may matinding kawalan ng paniniwala. Ikaw si Jukebox Dina? Tumango ako minsan. Sa kabilang dulong mesa. Sumimangot si Jolo. Ano bang ibig sabihin niyan? Walang sumagot.
Patuloy lang na nakatitig sa akin si Roberto. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang anak. Ang pagkadismaya sa kanyang mukha ay mas tumama kaysa sa anumang galit na pagsabog. Yolo. Ano? Dapat huminto ka na sa pagsasalita? 5 minuto na ang nakakalipas. Nanlamang ang buong kwarto. Tumawa ng kaba si Yolo. Pa, ano bang pinaksasasabi mo? Umiling si Roberto, halos sa sarili niya. Wala kang ideya. Hindi na nakarecover ang natitirang bahagi ng hapunan. Ang usapan ay nakandaw-tal-utal. Sinubukan nga tao na ibahin ang paksa. Basketball, panahon, mga plano sa biyahe. Walang talagang nagtagumpay. At sa buong oras na iyon, isang bagay lang ang nasa isip ko. Hindi si Jolo. Hindi si Roberto. Hindi rin ang call sign. Iniisip ko si Marco dahil ang lalaking nakaupo sa tabi ko ay pinanot ang buong pangyayari at hindi man lang nagsalita ng kahit isang salita. Makalipas ang halos 20 minuto, nagpaalam ako at naglakad sa pasilyo patungo sa banyo. Sinarado ko ang pinto sa likuran ko, tumingin sa salamin. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo lang ako roon. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi mahina. Hindi siya walang karanasan. Hindi siya isang poster. Pero sa paanuman ng gabing iyon, habang nakatayo sa banyo, aking ngabiyenan habang nagtatawanan ang nakamak-anak sa kabilang pasilyo, naramdaman kong mas maliit ako kaysa sa nararamdaman ko sa loob maraming taon. At ang pinakamasakit ay ang malaman na ang gabi ay hindi talaga tungkol sa isang walang kwentang biro. Ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag nakpasya ang mga taong pinakamalapit sa iyo na ang iyong dignidad ay opsyonal lamang. Nakasurvive ako sa mga bayo, mga deployment, at mga emergency na hanggang ngayon ay dinadalo pa rin ako sa aking mga panaginip. Pero habang nakatayo roon sa ilalim ng dilaw na ilaw ng banyo, pinipigilan ang luha, tumanggi akong magpakita sa sinuman, may na-realize ako. Ang pinakamasakit ay hindi ang kawalang-galang ni Jolo. Ito ay ang katahimikan ng aking asawa. Tahimik ang biyahe pawi. Hindi yung mapayapang uri. Yung uri na namumuo pagkatapos mangyari ng isang pangit na bagay at walang gustong kumibo. Sa labas ng Cavite City, kadalasan ay madilim, maliban sa mga ilaw sa balkonahe at mga dekorasyong pamasko at parol na nagsimula ng lumitaw kahit Setyembre pa lang. Duman kami sa mga subdivision na puno ng mga umiilaw na reindeer at Christmas lights. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng gagulong at ang paminsan-minsang pag-click ng turn signal. Nagmamaneo si Marco. Nakatitig ako sa bintana ng passenger seat. Sa loob ng 20 minuto, walang nagsalita sa aming dalawa. Paulit-ulit kong binabalikan sa isip ko ang hapunan, ang ngisi ni Jolo, ang tawanan. Kung paano ngumiti si Tita Petty habang pinalalala ang lahat. Higit sa lahat, ang pagtiti ni Marco sa kanyang plato. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Isang idiota si Jolo. Patuloy akong nakatingin sa bintana. Okay, iyan lang ang sasabihin mo? Ano bang gusto mong sabihin ko? Hinikpitan niya ang hawak sa manibela. Sinasabi ko na idiota siya. Tumango ako. Lumipas ang 1 pang minuto. Tapos sinabi niya ang isang bagay na agad nakpagalit sa akin. Nagbibiro lang siya. Lumingon ako sa kanya. Seryoso? Sumulyap sa akin si Marco. Hindi ko siya pinagtatanggol. Parang ganun na nga. Sinasabi ko na ganyan talaga si Jolo. Tumawa ako. Isang maikli at walang kawenta-kwentang tawa. Yan ang depensa mo? Hindi ito depensa. Kung gayon, ano ito? Hindi sumagot si Marco dahil wala siyang isasagot. Huminto kami sa isang red light. Tiningnan ko ang orasan sa dashboard. 8:41 ng gabi. Isang normal na biyernes ng gabi para sa karamihan. Para sa akin, pakiramdam ko may nagbago. Hindi radikal, hindi permanente, pero sapat lang para hindi ko na ito mabalewala. Nang may green ang ilaw,
Nagsalita ulit si Marco, ayokong palalain pa ang reunion. Ayan, ang pangungusap na hinihintay ko. Tiningnan ko siya. Para kanino? Tumigas ang panga niya. Dina, hindi. Umiling ako. Para kanino? Hindi siya sumagot dahil pareho naming alam ang sagot. Hindi para sa akin, para sa kanya, para sa kanyang nga magulang, para sa pagtitipon ngang pamilya, para sa lahat maliban sa taong nakaupo sa tabi niya. Ang natitirang bahagi ng biyahe ay tahimik. Nang makawi kami sa aming townhouse sa Imus, nagpalit ako ng damit at nilinis ang kusina kahit wala namang masyadong lilinisin. Minsan ginagawa ko iyon kapag nainis ako. Pinapanatiling abala ang makamay ko. Nakatambay lang si Marco sa malapit, pilit na iniisip kung dapat ba siyang magsalita, pilit na iniisip kung dapat ba niya akong iwan mag-isa at bigo sa parehong bagay. Kalaunan, sumandal siya sa counter. Dina, hindi ako tumingala. Ano? Pasensya na. Nahugas ako mong kape. Sa hindi malamang dahilan? Napatawa ako? Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil pakiramdam ko ay napakakulang nito. Pasensya para saan, Dina? Hindi, seryoso. Ibinaba ko ang mug. Pasensya para saan? Hinaplos ni Marco ang likod ng kanyang leg. Dapat naksalita ako. Oh, alam ko. Talaga ba? Masyadong masakit ang pakakabitaw ko niyan kaysa sa inaasahan ko? Mukha siyang pagod. Sa totoo lang, ako rin. Ang pagkakaiba ay hindi pa ako handang palakpasin siya. Maari ka sanang magsabi ngang isang pangungusap, mahinang sabi ko? Alam ko. Isa lang. Alam ko. Hindi mo kailangang makipakaway kahit kanino. Tumango siya. Alam ko. Humalukip-kip ako. Bakit hindi mo ginawa? Sandali. Naisip ko na baka sumagot talaga siya. Sa halip, umiwas siyang tingin at sinabi na nun ang lahat. Ayaw ni Marcong gulo. Palagi siyang ganun. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit gusto siya nga gusto siya nga estudyante. Gusto siya nga kapitbahay. Gusto siya nga pamilya. Ang masamang epekto nito ay ang pag-iwas sa gulo minsan ay nangangahulugan ng pag-iwas sa responsibilidad. At ngayong gabi, pinakbabayaran ko ito. Kalaunan, sinabi niya, nagiging kakaiba ang pamilya ko kapag usaping militar. Tinitigan ko siya. Naging kakaiba ang pamilya mo tungkol sa paggalang sa akin. Wala rin siyang sagot doon. Bandang 10, 30, natulog na kami. O kahit papaano, ay sinubukan namin. Mabilis na, nakatulog si Marco. Ako hindi. Humiga lang ako ron nakatitik sa ceiling fan, nakikinig sa pag-ikot nito, nanonood sa maaninong gumagalaw sa kwarto, iniisip na mapanganib ito pagkatapos ng hating gabi, lalo na kung nasasaktan ka na. Nagsisimulang mangolekta ng ebidensya ang utak mo. Biglang gustong magsalita sa mikropono ng lahat ng insecurities na naranasan mo. Ang sa akin, siguradong naramdaman iyon. Bandang alaunangang madaling araw, bumangon ako at bumaba. Nagtimpla ako ng kape na hindi ko naman kailangan. Naupo sa mesa sa kusina. Sa labas, ang subdivision ay ganap na tahimik. Sa loob, naisip ko ang mga bagay na hindi ko na naisip sa loob na maraming taon. Hindi mga misyon, hindi mga deployment. Ang mga epekto, ang pisikal na bahagi. Ang mabagay na hindi isinasamangang sinuman sa mga recruitment commercial, ang maoperasyon, ang rehab, ang tuhot na hindi natuluyang gumaling ng tama, ang pananakit ng ibabang bahagi ngang likot na lumitaw bandang 36 at tila nakpasyang manatili na habang buhay. Ang dagdag na timbang na lumitaw pagkatapos ng aking ikalawang deployment at tumangging umalis kahit ilang milya pa ang itakbo ko, hindi naman ako overweight, pero hindi na rin ako 25. At kung magpapakatoto ako, may maaraw na mas gumagambala iyon sa akin kaysa sa gusto kong aminin. Gumugol kang sapat na mga taon sa abiasyon at ang iyong katawan ay nagiging bahagi ng trabaho. Pagkatapos isang araw,
mapagtatanto mo na ang oras ay gumagana sa iyong katawan habang abala ka sa pagtatrabaho sa lahat ng iba pang bagay. Tiningnan ko ang kape ko. Malamig na. Sa itaas, gumalaw si Marco sa kama. Naisip ko ulit ang biro. Poster girl. Ang ikinagalit ko ay hindi ang insulto mismo. Kung hindi kung gaano ito kapamilyar. Hindi dahil sinabingam nga tao ang mga eksaktong salitang iyon. Dahil bawat babaeng naka-uniforme ay nakakarinig ng mga bersyon nito sa paglaon ng panahon. Napromote ka dahil maganda ka. Nakakuha ka na oportunidad dahil babae ka. Napansin ka dahil may nangangailangan ng diversity. Hindi kailanman dahil kwalipikado ka. Hindi kailanman dahil pinahirapang mo ito. Nagbabago ang mga detalye. Pareho pa rin ang mensahe. At ang pinakamasama, minsan pagkatapos ng maraming taon, isang maliit na bahagi mo ay nagsisimulang mag-isip kung naniniwala rin ba rito ang ibang tao, kahit ang mataong nagmamahal sa iyo. Kinamuhian ko ang kaisipang iyon, pro naron iyon. Bandang 2:30 ng madaling araw. Naglakad-lakad ako papunta sa banyo. Nasa sulok ang timbangan. Tinitigan ko ito, tapos agad na tumuntong. Pinagsisihan ko ito agad. Matalinong desisyon. Dina, tumawa ako ng mahina, kinakausap ang sarili ko ang 2:30 ngang madaling araw, kadalasan palatandaan iyan na maganda ang gabi mo. Bumalik ako sa kama bandang 3:00. Hindi pa rin ako makatulog. Sa halip, naisip ko ang tungkol sa sure duty. Nagulat ako sa naisip ko. Sa loob ng maraming taon, binalewala ko ang mamungkahi tungkol sa pag-atras, pagkuhang ng mas madali, mas tahimik. Ngunit ng gabing iyon, parang nakakatukso ang ideya. Wala nang paglipat, wala nang pagpapatunay sa sarili ko. Wala nang gasilit na puno nga taong naakalang kilala nila ako. Kapayapaan lang. Ang katotohanan na isinaalang-alang ko man lang ito ay nakatakot sa akin dahil hindi sapat ang halaga ni Jolo para impluwensyahan ang kinabukasan ko. Ngunit sa paanuman, nakapasok pa rin siya sa isip ko. Kinabukasan, nagising akong pagod. Nasa ibaba na si Marco. Naamoy ko ang nilulutong tapa at sinangak. Ang bersyon niya ngang pahingingang tawat. Nang pumasok ako sa kusina, tumingala siya. Good morning. Tumango ako. Morning. Inusok niya ang isang plato papunta sa akin. Umupo ako. Walang nagsalita sa aming dalawa. Tapos nag-vibrate ang phone ko. Family group text. Sumulyap ako sa ibaba. Ang mensahe ay mula kay Elena Hernandez. Sana naging maganda ang araw nating lahat. Tandaan natin na nagbibiro lang si Jolo. Mahal natin ang mga military girls natin. Tinitigan ko ang screen. Military girls. 39 taong gulang na ako. Isang lieutenant commander. Libu-libong oras ng paglipat. Mga taon ng serbisyo. At sa panuman ay naging isa ako sa mga military girls. Muntik na akong matawa. Sa halip, inilok ko ang phone ko. Makalipas ang ilang segundo, nag-vibrat ulit ito. Sa pagkakataong ito, isa itong pribadong mensahe mula kay Roberto Hernandez. Isang pangungusap lang. May utang akong pahingingang tawad sa iyo. Tapos may lumitaw na isa pang mensahe. Pati na rin ang anak ko. Isang paginto. Tapos isang pangatlo. At baka pati ang asawa mo. Binasa ko ito ng 2 beses. May naramdaman ako sa huling pangungusap na iyon na nagpatuwid ng upo ko dahil sa unang pagkakataon mula noong reunion, may ibang taong nakakita mismo kung ano ang nangyari maliban sa akin. At sa paanuman, mahalaga iyon, nang sumunod na Martes. Nakipagkita ako kay Roberto Hernandez para magalmusal sa isang kainan malapit sa Bacoor. Hindi isa sa mga mararangyang lugar, kundi isa sa mga lumang karenderya o kapehan kung saan dumarating ang kape bago ka pa humingi at tinatawag kang na ang bawat waitress. Kalahating puno ang parking lot nang dumating ako bandang 8:30. Malamig na umaga, kulay abong maulap, ang uringang mamasa-masang lamig na tumatagos sa iyong jacket. Nandun na si Roberto. Siyempre nandun siya.
Malamang na hindi pa nahuli ng kahit isang araw ang lalaking ito mula pa noong panahon ni Ramos. Nang pumasok ako, nakaupo siya sa isang booth malapit sa bintana na may isang tasa ang kapeng barako at isang diaryong nakatiklop sa tabi niya. Tumayo siya nang makita niya ako. Iyon pa lang ay nagsasabi na sa akin kung gaano siya kaseryoso. Karamihan sa mga retiradong Command Master Chief ay hindi tumatayo para sa sinuman. Morning, Dina. Morning. Naupo kami. Agad na lumitaw ang waitress. Naibigay na ang kape. Binalewala ang nga menu. At sa loob ng 1 minuto, pareho kaming walang masyadong sinasabi. Hinalo ni Roberto ang kape niya, tapos diretsong tumingin sa akin. Pasensya na. Simple. Walang dahilan, walang paliwanag. Pasensya lang. Pinahalagahan ko iyon. Alam ko, tumango siya. Dapat pinatigil ko na agad si Jolo. Malamang. Bago, paman, ang reunion natin. Kinuha niyon ang atensyon ko. Sumandal ako. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga si Roberto. Ang ekspresyon sa mukha niya ay nagpapaalala sa akin sa bawat senior enlisted leader na nakilala ko. Ang tingin na nagsasabing pagod na silang maglinis ng gulong ang ibang tao. Ibig sabihin, ginugol ni Jolo ang maraming taon sa pag-aakalang isa lang ang tiwala sa sarili at kayabangan. Tumingin ako sa labas ang bintana. Mukhang nakakapagod iyan. Pareho kaming natawa ng kaunti. Hindi masyado. Tapos sumeryoso ulit si Roberto. Alam mo ba kung bakit ko tinanong ang call sign mo? Hindi iyon isang tanong. Tumango ako. Inakala ko na nakilala mo ito. Nakilala ko ang pangalan mo. Nagulat ako ron. Ang pangalan ko. Uminom kape si Roberto. Naalala mo si Kapitan Billy Reyes. Sandali, nakatitig lang ako sa kanya. Sa lahat ng pangalan na inaasahan kong marinig, hindi iyon isa, Sam nga iyon. Kilala mo siya ng lubusan. Hindi rin. Iyon ay teknikal na tutu. Ang realidad ay mas komplikado. Pinaaralan ni Roberto ang mukha ko. Inilitas mo ang buhay niya. Agad akong umiwas ng tingin. Ayun na. Ang bagay na kailanman ay hindi ko pinag-usapan. Ang bagay na pinahirapan kong huwag isipin. Ang bagay na sa paanuman ay sumusunod pa rin sa akin. Nakatitig ako sa bintanang kainan sa madumadang sasakyan. Isang pickup truck. Ang duman sa isang intersection. May naglalakad na aso. Normal na buhay. Mas madaling tingnan kaysa sa mga lumang alaala. Wala akong iniligtas na sinuman. Mahinang sabi ko. Ngumiti si Roberto. Naisip ko na sasabihin mo iyan. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Ganun din iyon. Hindi siya nakipagtalo. Mabuting tao. Ang mataong hindi pa nakarating dun ay palaging gustong madramang kwento, mabayani, masandaling nakakapagbabagong buhay. Ang katotohanan ay kadalasang mas magulo. Minsan nabubuhay ang matao dahil 100 iba't ibang tao ang gumagawa ng kanilang natrabaho ng tama sa parehong araw. Nakataon lang na isa. Ako sa kanila. Iyon lang. Hinayaan ni Roberto na manatili ang katahimikan ng ilang sandali. Pagkatapos ay ibinahin niya ang paksa na aking pinahalagahan. Hindi alam ni Jolo ang alinman doon. Halata naman. Tingin niya. Alam niya ang lahat. Halata rin. Isang maliit na tawa. Tapos tumigas ang mukha ni Roberto. May isa ka pang dapat malaman. May pakiramdam ako na hindi ko magugustuhan ang susunod. Tama ako. Sa sumunod na 20 minuto, ipinaliwanag ni Roberto ang isang bagay na hindi ko kailanman lubos na napagtanto. Hindi lang nagsimulang magsalita si Jolo tungkol sa akin pagkatapos ng salusalo. Ginagawa na niya ito sa loob ng maraming taon. Maliliit na komento, maliliit na biro. Walang madrama. Walang ire-report ng sinuman. Sapat lang para dahan-dahang hubugin ang mga opinyon. Tila, kasama sa bawat pagtitipon ng pamilya ang ilang bersyon ng swerte si Dina. Napansin si Dina dahil maganda siyang tingnan sa uniporma. Malamang hindi na lumipat si Dina sa loob ng maraming taon.
Isa si Dina sa mga opisyal na gumugugol na mas maraming oras sa pagsasalita kaysa sa pagtatrabaho. Nakikinig ako ng tahimik. Habang mas nagsasalita si Roberto, mas lalo akong nagagalit. Hindi sa sabo na galit, ang mabagal na uri, ang mapanganib na uri, ang uri na lumulubok ng malalim at nananatili doon. Ano ang sinabi ng mga tao? Tanong ko. Nagatubilis si Roberto. Iyon ay nagsabi sa akin nagalahat. Ano? Bumuntong hininga siya? Naniwala ang ilan sa kanya. Tumawa ako ng minsan. Maikli, matalas, ayos. Hindi sana sila naniwala, pero naniwala sila. Tumango siya? Oh, ang ilan. Mas masakit iyon kaysa sa inaasahan ko. Hindi dahil naniwala ang mga estranghero, kundi dahil pamilya ang naniwala. Ang mga taong nakasama ko sa mga holiday. Mataong ngumiti sa akin, mataong nakinig pala kay Jolo kapag wala ako sa kwarto. Nilagyan ulit ng waitress ng kape ang aming tasa. Walang humawak dito. Sa wakas, sinabi ni Roberto. Gusto kong marinig mo ito mula sa akin. Bakit? Dahil kung lumala ito, alam mo kung saan nagsimula. Isang kawili-wiling pagpiling nga salita. Kung lumala ito, hindi kong huminto si Jolo. Hindi kong bumuti ang nga bagay. Kung lumala ito, parang kilala na niya ang anak niya, nasa totoo lang, kilala naman niya. Pagkatapos ng almusal, nakmaneho ako pabalik sa Nafalbas na mas mabigat ang pakiramdam kaysa noong dumating ako. Hindi wasak sa emosyon, pagod lang. Pagod sa pagtanto kung gaano nakatagal itong nangyayari. Pagod sa pagtuklas ng usapan na hindi ako inimbitahan kailanman. Pagod sa pag-alam kung gaano karaming tao ang mas gusto ang mas madaling kwento. Ang kwento kung saan nagtatagumpay ang isang babae dahil sa hitsura sa halip na kakayahan. Nanggapong giyong, nakipagita ako sa kaibigan kong si Hina Ortiz para magikapi malapit sa base. Matagaw na kaming magikakilala ni Hina. Isang lieutenant commander, matalino, prangka, isa sa ilang tao na kayang magsabi sa akin ng mahindi komportableng katotohanan nang hindi ako pinapag-defensive. Tiningnan niya ang mukha ko at sinabing, "Sino ba ang kailangan kong sagasaan ng truck?" Tumawa akong toto ngayon. "Kaya tayo makaibigan." "Seryoso?" Itinuro niya ako. "Ang pangit ng itsura mo." "Salamat, walang anuman." Naupo kami sa labas sa kabilang lamig. Kakaiba ang nga taong militar sa ganyang bagay. Bigyan kami ngang kape at sikat ngang araw at upo kami kahit saan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang mabiro, ang pag-uusap namin ni Roberto, ang mataon ng tsismis. Nang matapos ako, umiling si Rina. Insecure siya. Alam ko, hindi. Ang ibig kong sabihin ay insecure siya sa propesyon. Sumimangot ako. Anong ibig mong sabihin? Inilabas niya ang phone niya. May iniscroll? Tapos inislide ito sa ibabaw ng mesa. Dahil ang nga taong, secure sa sarili nila ay hindi gumugugol ngang ganito karaming oras sa pag-usap tungkol sa ibang tao. Tumingin ako sa ibaba. Ipinakita sa screen ang isang promotional flyer. Joint Readiness Leadership Luncheon, Naval Base Cafet. 3 linggo mula ngayon. Mga guest presenter, community leaders, senior officers, retired personnel, at naroon mismo sa gitna ay isang litrato ni Jolo, featured speaker, leadership sa nagbabagong Navy. Tinitigan ko ito, tapos tumingin ako sa kanya. Nagbibiro ka ba? Hindi. Tumawa ulit ako. Sa pagkakataong ito, hindi ito kasiyahan. Ito ay kawalan ng paniniwala. Leadership, iyan ang titulo. Siyempre ganyan. Ngumisi si Rina. Tapos nagbago ang ekspresyon niya. May dumaan sa mukha niya. Isang bagay na maalalahanin. Ano? Nag-atubili siya. Sa unang pagkakataon buong hapon ay agad nakuha niyon ang atensyon ko. Ano? Dumukot sa bag niya si Rina, inilabas ulit ang phone niya, binuksan ang isang litrato, tapos iniabot ito sa akin. Nang makita ko ito,
Literal na nahulog ang tiyan ko. Isang presentation slide, draft version, hindi pinal, pero siguradong totoo. May isang malabong litrato sa gitna. Karamihan sa mga tao ay hindi ito makikilala. Nakilala ko dahil ako iyon na nakatayo, nang nakauniforme sa isang barbecue ng pamilya 2 taon na ang nakakalipas. Ang caption sa ilalim ay mababasang, persepsyon laban sa pagseserbisyo. Kapag ang imahe ay nangibabaw sa karanasan, sandali akong hindi makahinga. Binasa ko ito ulit at ulit. Baka namali lang ako ngan intindi. Baka may konteksto. Baka numero. Wala. Pinanot ng may giniri na ang mukha ko. Naisip ko na, dapat mong makita ito. Saan ito nanggaling? May nagre-review ang presentation na nag-flag nito. Tinitigan ko ang imahe. Ang litrato ko na ginamit bilang punchline, ginamit bilang halimbawa, ginamit bilang ebidensya para sa isang argumento na gustong patunayan ni Jolo. Isang malaming na pakiramdam ang nanahan sa dibdib ko. Hindi pa. Isang bagay na mas matalas, isang bagay na mas malinaw. Sa unang pagkakataon mula noong reunion, natigil ako sa pakaramdam ng sakit at nagsimulang magbigay nga atensyon dahil hindi na ito sismis ng pamilya. Hindi na ito isang walang kwentang biro sa hapagkainan. Ito ay tumawid na sa ibang bagay na lubusan. At bigla naintindihan ko kung bakit eksakto ako binala ni Roberto. Kung lumala ito. Ang problema. Lumala na. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Ulit, hindi dahil galit ako. O kahit hindi lang dahil galit ako. Sinusubukan kong alamin kung ano ang pinakanakakagambala sa akin. Ang litrato, ang caption, ang katotohanan, na tila bitbit ni Jolo ang hinanakit na ito sa loob ng maraming taon. O ang posibilidad na kung hindi ipinakita sa akin ni Rina ang slide, hindi ko kailanman malalaman na nangyayari ang alinman sa mga ito. Bandang hating gabi, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa likod bahay na may kumot sa aking balikat at isang tasang kape na siguradong hindi ko kailangan. Tahimik ang imus. May ilang ilaw sa mga balkonahe sa kabila ng subdivision. May tumahol na asong ang isang beses sa di kalayuan. Malamig ang hangin. Nakatitik ako sa dilim at sinubukang magpakatoto sa sarili ko. Bahagi ko ang gustong magiganti, hindi hustisya, hindi pananagutan, paghihiganti, ang pangit na bersyon, ang emosyonal na bersyon, ang bersyon kung saan hihinto ka sa pag-alala tungkol sa mga kahihinatnan. Ayokong aminin iyon. Pero totoo ito. Pagod na ako. Ang pagod na tao ay hindi laging gustong karunungan. Minsan gusto nilang masaktan din ang ibang tao. Ang problema ay tuwing naisip ko na ipahiya si Jolo, isa pang kahisipan ang sumusunod, anong mangyayari pagkatapos? Dahil iyon ang bagay na walang nag-usap. Ang manalo ay hindi laging malinis. Minsan kailangan mo pa ring mamuhay kasama ang pinsala. At sa kasong ito, kasama sa pinsala ang asawa ko, ang kasal ko, at ang pamilya na makikita ko pa rin sa Pasko. Kinabukasan, ipinakita ko kay Marco ang slide. Ang reaksyon niya ay hindi ko inaasahan. Nung una, nakatitik lang siya rito, tahimik. Tapos tumingin siya sa akin, tapos pabalik sa phone. Dahan-dahang nawalan ng kulay ang mukha niya. Oh, iyon lang ang sinabi niya. Oh, tumawa ako. Hindi dahil nakakatawa ito, dahil pagkatapos ngan, lahat ng nangyari, sa paanuman. Ang maliit na salitang iyon ay may mas mabigat na timbang kaysa sa 100 pahingi ng tawad. Oh, ang sandaling makita niya ang patunay. Naging totoo ang lahat. Hindi isang hindi pagkakaunawaan, hindi panunukso. Hindi pamilya na nagpapakatoto bilang pamilya. Patunay. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Tanong ko, dahan-dahang tumango si Marco. Oo, sigurado ka? Oo. Umupo siya ng mabigat sa mesa sa kusina. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa aming dalawa. Tapos hinaplos niya ang noniya. Masama ito. Muntik na akong ngumiti. Yan ang expert analysis mo? Di na.
Hindi ako nagbibiro. Hindi nga. May point. Tinitigan ulit ni Marco ang slide. Talagang ginamit niya ang litrato mo. Yep. Ano bang iniisip niya? Sumandal ako. Hindi siya nag-isip. Sa unang pakakataon mula nung reunion, nakita ko ang tunay na galit sa mukha ng asawa ko. Hindi defensive na galit. Protective na galit. At nakakapagtaka, nagpalungkot iyon sa akin dahil nasaan na ito 3 linggo na ang nakakalipas. Kalaunan, tumingala siya. Anong gagawin mo? Iyon ang tanong, hindi ba? Ano ba ang gagawin ko? Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam. Mamayang hapon, tumawag si Rina. Ipinakita mo na ba sa kanya? Yep. Ano naging reaksyon? Para siyang lalaki na na-realize na aksidente pala siyang nakapila sa maling pila sa loop ngang 3 linggo. Tumawa si Rina. Ganyan ang inaasahan ko. Tapos naging seryoso. Ang boses niya. Makinig ka ng mabuti. Sa tuwing sinasabi ngang mataong militar ang makinig ng mabuti. Dapat ka talagang makinig ng mabuti. Nakausap ko ang event coordinator. Nanikip ang sikmura ko? At na-flag na ang maslide. Napaayos ako ngang upo? Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, may isang taong nak-review ng presentation at inisip na hindi ito nararapat. Mabuti. Ibig sabihin din, pinakiusapan si Jolo na tanggalin ito? Kumurap ako. Pumayag ba? Isang pahinto. Tumanggi siya. Sandali akong hindi sigurado kung tama ang narinig ko. Ano daw? Nangatuwiran siya. Tumayo ako mula sa sofa. Nagbibiro ka ba? Hindi. Tungkol sa isang litrato na wala siyang permiso na gamitin. Tila. Matatak ang paniniwala niya sa kanyang punto. Naglakad ako papunta sa kusina, tapos pabalik palabas, tapos sa kusina ulit. Nakakatulong sa akin ang paggalaw kapag nag-isip. Minsan, hindi palagi. Ano ang nangyari? Pinaabot ito ng coordinator sa nakakatas. Kanino? Sa maraming tao. Huminto ako sa paglalakad. Maraming tao? Sa lengguaheng militar, iyan ang karaniwang simulang ng pangit na araw. Anong klaseng maraming tao? Tumawa si Rina. Yung uri na hindi mo gustong nakbabasa ang email mo? Hindi iyon nakakabawas ng kaba. Pagkatapos naming mag-usap, umupo ako ng tahimik sa loop ng mahabang panahon. Malaki ang ipinagbago ngang sitwasyon. Hanggang ngayon, karaniwan ay personal ito. Isyung pamilya. Isang mayabang na pinsan. Isang pribadong insulto. Pero nabigyan si Jolo ngang pagkakataong itama ang pagkakamali. At ayon kay Rina, mas pinanindigan pa niya. Mahalaga iyon dahil ang kayabangan ay isang bagay. Ang pagtanggi sa pagwawasto ay iba pa. Bandang sa nagabing iyon, nagvibrate ang phone ko, Roberto Hernandez. Sinagot ko, hello Dina. Pagod ang boses niya. Hi. Nabalitaan ko. Siyempre nabalitaan niya. Maliit lang ang komunidad ng militar. Mabilis kumalat ang balita. Naisip ko na, isang mahabang pahinto ang sumunod. Tapos bumuntong hininga si Roberto. Kinausap ko ang anak ko. Hindi ko sigurado kung tatanungin ko ba. Bahagi ko ang ayaw malaman ang detalye. Nanaik ang kuryosidad. Kamusta naman? Tumawa si Roberto nang minsan, hindi masaya. Pangit. Gaya ang inaasahan. Kumbinsido siya na nag-overreact ang lahat. Eksaktong parang si Jolo iyon. Nagpatuloy si Roberto. Akala niya inaatake siyang nganggataw. Sumandal ako sa kitchen counter. Nakakatawa kung paano nangyayari iyon. Anong ibig mong sabihin? Ang mataong nagpapakawalang suntok ay laging nagugulat kapag may nakapansin. Nakakuha iyong ng isa pang tawa. Mas toto ng kaunti. Tapos ginulat ako ni Roberto. Dina. Oh, nagbabala ka bang ay report siya? Pinag-isipan ko ang tanong. Sa toto lang. Mas matagal kaysa sa malamang inasahan niya. Hindi ko alam. Mabuti. Hindi iyon ang sagot na inaasahan ko. Mabuti.
Nag-isip ka pa rin. Sumimangot ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin hindi pa ginagawang galit ang desisyon mo. Tumingin ako sa labas ng bintana sa kusina. Nagiging kulay kahel ang langit. Ang paglubog ng araw ay nagre-reflect sa mga kalapit na bubong ng bahay. Sa hindi malamang dahilan, naiwan sa akin ang salita ni Roberto. Hindi pa ginagawa ang galit ang desisyon mo. Iyon mismo ang sinisikap kong iwasan. Ang madaling paraan ay ang mag-file ng reklamo. Malamang may 3 makakaibang regulasyon na nilabag ni Jolo, baka higit pa, ngunit sa tuwing naisip ko ang formal na parusa, may pumipigil sa akin. Hindi simpatiya, hindi takot, ibang bagay. Gusto kong mabunyak siya, hindi masira. May pagkakaiba iyon. Makalipas ang ilang araw, nakipakita ako kay Rina malapit sa base para mananghalian. Dumating siya na may dalang folder, pisikal na papel, na agad nagpakabasa sa akin. Ano iyan? Impormasyon. Ayoko kapag sinasabi mo iyan. Dapat lang. Dumulas siya sa booth na kaharap ko. Binuksan ang folder. Sa loob ay mga event schedule, speaker list, review notes, at attendee information. Tiningnan ko ito ng mabilis, tapos nanigas ako. Isang pangalan ang agad tumalon. Kapitan Bilyo Reyes. Guest attendee. Tumingala ako ng dahan-dahan. Nagbibiro ka ba? Hindi. Tinitigan ko ang pahina. Kapitan Bilyo Reyes. Ang parehong lalaking binanggit ni Roberto. Ang parehong lalaking konektado sa isang gabi na ginugol ko ng maraming taon para huwak ng balikan. Ang parehong lalaking malinaw na walang alam si Jolo tungkol sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam ang nanay sa akin. Hindi kasiyahan, hindi pa. Isang bagay na malapit sa katiyakan. Parang makapirasong puzzle na tahimik na dumudulas sa lugar. Pinanot ni Rina ang mukha ko. Anong iniisip mo? Tumingin ako sa listahan ng mga dumalo ulit, tapos pabalik sa kanya. May kakaibang sense of humor ang tadhana. Ngumiti siya. Iyon nga, 4 na araw na lang bago ang luncheon. Sa unang pagkakataon mula nung reunion, hindi na ako nakatuto sa ginawa ni Jolo. Nakatuto ako sa kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy siya sa pagsasalita. At sa paghusga sa lahat ng natutunan ko tungkol kay Jolo Hernandez, siguradong gagawin niya ito. Ang tanong ay hindi kung lalakat siya patungo sa problema. Ang tanong ay kung gaano kalayo ang mararating niya bago niya ito mapagtanto. Ang umaga ng luncheon ay nagsimula sa ulan, hindi bagyo, basta yung tuloy-tuloy na ambon sa Cavite na nagpapalabo sa lahat at nagpapabigat sa trapiko. Nagising ako bago pa man tumunok ang alarm ko. 5:12 ATM. Sa loob ng ilang segundo, nahigalang ako ron nakatitik sa kisame. Sinusubukang alalahanin kung bakit naninikip ang sikmura ko. Tapos naalala ko ang luncheon. Si Jolo, ang slide, ang lahat. Sa tabi ko, gising na rin si Marco. Alam ko dahil sa paraan ngang pakukunwari niyang tulok siya. Alam ng mataong may asawa. Gumulong ako patagilid. Gising ka na? Isang pahinto tapos. Oh, sabi ko na nga ba? Wala ni isa, sa amin ang gumalaw. Nang ilang sandali. Sa wakas, bumuntong hininga. Si Marco, hindi mo kailangang pumunta. Tiningnan ko siya. Hindi iyon isang opsyon. Maaari. Hindi. Tumango siya dahil alam niyang tama ako. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ngang isang bagay. Magiging bahagi ngang kwento ang aking pagliban. At pagod na akong hayaan ang ibang tao na magsulat ng kwento tungkol sa akin. Pasado 7:30, papunta na kami sa Naval Base Cavite. Humina ang ulan, at naging ambon na lang. Ang mabarko ay madilim na nakadungaw sa tubig. Gumagapang ang trapiko sa mga gate. Gumagalaw ang nga nakasuot na uniforme sa pagitan ng nga gusali dala ang nga tasa nga kape at backpack. Normal na buhay militar sa araw ngang trabaho, ang uri na nakasanayan ko na sa halos buong buhay ko bilang matanda. Sa hindi malamang dahilan, nakapagpapagaan ito sa akin. Familiar ang base. Madaling asahan, hindi tulad nega pamilya. Gaganapin ang event sa loob ng isang conference building malapit sa baybayin.
Walang marangya. Isa lamang malaking meeting room na may mga hilera ng upuan, projector screen, coffee station, at bilog na mga mesa sa likod. Pagsapit namin ni Marco, nagtitipon-tipon na ang mga tao. Mga retiradong opisyal, active duty personnel, civilian contractor, community leader, ilang asawa, ang karaniwang halo ang tao. Nag-check-in ako at inilibot ang paningin ko sa kwarto. Agad kong nakita si Roberto. Nakaupo siya malapit sa unahan. May hawak na kape. Hindi mabasa ang ekspresyon. Nang makita niya ako, tumango siya ng bahagya. Wala nang iba. Pinahalagahan ko iyon. Walang madramang peg-usap. Walang huling minutong payo. Pakilala lang. Sa kabilang dulong kwarto, nakita ko rin sa wakas si Jolo na nakatayo sa tabing projektor. Tumatawa, nakikipakamay, inaaliw ang mga tao. Mukhang komportable siya, napakatiwala, tulad ng isang tao na walang ideya na nasa bangin na pala siya sa likuran niya. Sinundan ni Marco ang tingin ko. Paano pa siya nakakangiti? Muntik na akong matawa. Practice. Pakalipas ng ilang minuto, dumating si Rina. Umupo siya sa silyang katabi ko. Okay ka lang. Hindi. Mabuti. Tiningnan ko siya. Mabuti. Kung komportable ka ngayon. Mag-alala na ako. Sa bagay, dahan-dahang napuno ang kwarto. Bandang 11:35, nagsimula ang event. Binating ang moderator ang lahat. Ipinakilala ang nga speaker. Pinasalamatan ang nga sponsor. Lahat ng karaniwang bagay. Tapos umakyat sa stage si Jolo. At sa unang 10 minuto, sa totolang magaling siya, iyon ang nakaadismaya na bahagi. Hindi tanga si Jolo, hindi siya walang kakayahan. May karisma siya, may tiwala sa sarili, comfortable sa harap ng nga tao. Nagustuhan siya ngang mamanonod. Tumango ang nga tao. Tumawa sa kanyang nga biro. Naknots. Sandali kong naisip kung na-overestimate ko ba ang pagiging masama niya. Tapos nagpatuloy siya sa paksasalita. At ginawa ni Jolo ang paladyang ginagawa ni Jolo. Nasimula siyang maniwala sa kanyang sariling performance, doon nasimula ang problema. Lumipat siya sa isang bahagi tungkol sa leadership at pananaw ng publiko. Nananatiling nakatutok ang mga audience. Mukha pa ring normal ang lahat. Tapos sinabi niya, isang hamon na kinakaharap ngang militar ngayon ay ang image management. Tumango ang ilang tao. Nakpatuloy si Yolo. Mahilak ang publiko sa malinis na kwento, malinis na uniforma, magandang litrato. Isang malamig na pakiramdam ang nanahan sa sikmura ko. Alam ko na kung saan ito patungo. Sa kabilang dulong ang kwarto, dahan-dahang humalukip-kip si Rina. Nakatitik si Roberto sa unahan. Pindot ni Jolo ang remote. Lumitaw ang susunod na slide. Ayun na. Ang litrato. Ang litrato kung medyo malabo, pero nakikilala kahit papaano ang sinumang nakakakilala sa akin. Lumitaw ang caption sa ilalim. Perception laban sa pagseserbisyo. Kapag ang imahe ay nangibabaw sa karanasan. Ilang tao ang umibang ang upo. Hindi marami. Sapat lang. Ngumiti si Jolo. Kumpiyansa. Relax. Walang kaalam-alam. Kailangan nating mag-ingat, sabi niya, na hindi natin ipinakakamali ang pagiging sikat sa tunay na halaga. Naramdaman kong nanigas si Marco sa tabi ko. Tumigas ang panga niya sandali. Inisip kong manahimik. Seryoso, pinag-isipan ko ito. Pwede kong hayaang magpatuloy ang kwarto. Pwede kong iwasan ang komprontasyon. Pwede akong umalis pagkatapos at huwag nang kausapin pa si Jolo. Madali, simple, komportable. Tapos naalala ko ang salu-salo. Naalala ko ang pagtitik sa plato nga. Asawa ko habang tumatawa ang lahat. Naalala ko ang salamin sa banyo. Naalala ko ang bawat tahimik na maliliit na tsismis na nalaman ko at biglang pagod na akong maging komportable. Tumayo ako. Hindi madrama, basta tumayo lang. Agad na napansin ng buong kwarto. Napansin din ni Jolo. Bahagyang nawala,
Ang ngiti niya. Tanyente Hernandez. Sabi ko. Tumigas ang ekspresyon niya. Tapos bumawi siya. Profesional na boses. Profesional na ngiti. Yes, ma'am. Itinuro ko ang screen. Sino ang nagbigay sa iyo ngang permiso na gamitin ang imahang iyan? Katahimikan. Agad-agad. Buo. Sumulyap si Jolo sa screen, tapos pabalik sa akin. Naka-anonymize ito. Hindi iyon ang tinanong ko. Lalong tumahimik ang kwarto. Sa likuran ko, may tumunok na silya. Umibang posisyon si Jolo. Ginagamit ito bilang pangkalahatang halimbawa. Nyano? Nawala ang ngiti niya. Nagsimulang mawala ang tiwala sa sarili ni Jolo. Hindi masyado. Sapat lang. Isang konseptong leadership. Anong konsepto ng leadership? Ang pakakaibangang. Imahe at pagsaserbisyo. Tumango ako ng dahan-dahan. Na-verify mo ba ang karanasan at pagsaserbisyo ng opisyal na nasa litratong iyan? Walang sagot. Ilang tao ang nakatinginan. Tumawa ng kaba si Jolo. Sa tingin ko masyado tayong nakatutok sa halimbawa. Hindi ko tinaasan ang boses ko. Hindi humakbang paharap. Hindi ko kailangan. Ikaw ang gumamit ng halimbawa. Marami pang katahimikan. Tapos may nagsalita mula sa unahang hilara. Matanda, kalmado, panatag. Makatwiran ang tanong na iyon. Lumingon ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Kapitan Bilio Reyes. Tinulungan siyang tungkot na nasa tabingang upuan niya. Propaktayo niya. Nagbigay atensyon ang buong kwarto. Ang uringang atensyon na hindi kayang iutos ng ranggo. Tanging reputasyon lamang. Mukhang nalilito si Jolo. Tumingin si Reyes sa screen. Tapos kay Jolo. Tapos sa akin. Lumambot ng bahagya ang ekspresyon niya bago naging seryoso ulit. Kilala mo ba kung sino ang opisyal na iyan? Lumunok si Teniente Jolo. Hindi po, sir. Ako, kilala ko. Nananatiling walang kibo ang kwarto. Itinuro ako ni Reyes. Ang kolsini niya ay jukebox. Tila nawala ang hangin sa kwarto. Kumurap ng dalawang beses si Jolo, nagpatuloy si Reyes. Maraming taon na ang nakakalipas, maraming mabubuting tao ang gumawa ngang mabubuting desisyon sa isang napakasamang gabi. Huminto siya. May isang taong mahalaga sa akin ang nakawi dahil sa mga desisyong iyon. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Tumingin ng diretso si Reyes kay Jolo. At isa sa mga taong iyon ay siya. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jolo. Hindi madrama. Sapat lang. Sapat para mapansin ng lahat. Sa wakas. Nakapagsalita siya. Sir, hindi ko alam. Tumango si Reyes. Eksakto. Ang nga salitang iyon ay tumama ng mas malakas kaysa sa anumang pagsigaw dahil totoo ang mga ito. Hindi alam ni Jolo. Hindi siya naabala kailanman para alamin. Nanghusga siya agad. Naksaliksik? Hindi kailanman. At ngayon, dumating na ang paniningil. Sinubukan ni Jolo sa huling pagkakataon. Hindi ko siya. Partikular na. Pinupuna. Nagsalita ako bago si Reyes. Bakit ginamit mo ang litrato ko? Binukan niya ang bibig niya. Walang lumabas. Nanot ang buong kwarto. Naghihintay. Tumingin si Jolo sa audience, sa moderator, sa sinumang pwedeng magligtas sa kanya. Walang gumawa. Tapos tumayo si Marco. Sa unang pagkakataon buong umaga? Sa unang pagkakataon mula noong salo-salo. Jolo. Hindi malakas ang boses niya, pero dinig ito. Tanggalin mo ang slide. Nagulatches si Jolo. Marco, tanggalin mo ang slide. Tinitigan ko ang asawa ko. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan iyon. Hindi rito, hindi ngayon. Pero naroon siya, sa wakas ay pumiling ang panik. Mukhang nakulong si Jolo dahil siya nga. Hindi dahil sa akin. Dahil sa sarili niyang mga desisyon. Tapos dahan-dahang tumayo si Roberto. Naging ganap na tahimik ang buong kwarto. Anak, lumingon si Jolo. Pa, hindi.
Nananatiling kalmado ang boses ni Roberto, na sa paanuman ay mas lalong nakasama nito. Gumugol ako ngang 30 taon sa pagtuturo, sa mga marino na igalang ang uniforme. Walang gumalaw. Wala ni isang umubo. Tumingin si Roberto sa anak niya. Tapos sa slide. Tapos pabalik ulit. Saan man sa gitna nito, natutunan mong mas igalang ang atensyon. Ang pangungusap ay tumama na parang martilyo dahil mula ito sana isang tao na pinakagusto ni Jolo na makuha ang pag-apruba at alam iyon ng lahat. Nakatitig si Jolo sa sahig. Tahimik na tinanggal ng moderator ang slide. Nag-iba ang projector. Naglaho ang ima na parang ganun lang. Nawala, pero nananatili ang pinsala. Pagkalipas ng ilang minuto, maagang natapos ang session. Tumayo ang nga tao, nagsimula ang nga usapan, tahimik na usapan, profesional, yung uri na walang nag-enjoy na maging paksa sila nito. Sa labas, tumigil ang ulan. Dumaan ang maulap sa daungan. Tumayo ako malapit sa parking lot pinapanood ang mga barko sa malayo. Kalaunan, lumapit si Jolo ng nag-isa. Walang audience ngayon. Walang mikropono. Walang palakpakan. Tayo lang. Huminto siya ilang hakbang ang layo. Masaya ka na ba ngayon? Tiningnan ko siya. Talaga? Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon. Hindi ako nakakita ng tiwala sa sarili. Nakita ko ang takot. Hindi. Sumimanggot si Jolo. Kung gayon, ano ang punto? Pinag-isipan ko iyan. Ang tungkol sa salusalo? Ang tungkol sa slide? Ang tungkol sa lahat? Tapos sinagot ko. Ang punto ay, wala kang karapatang palitin ako dahil lang natatakot ka na hindi ka. Sapat ang laki. Wala ni isang nasabi si Jolo ron. At sa unang pagkakataon, sa buhay niya, ang katahimikan ay pag-ari na niya. Sa loob ng ilang sandali, lumala pa ang bagay, hindi bumuti. Malamang iyon ang bahaging hindi inaasahan ngang karamihan sa mga tao. Kadalasan ay natatapos ang nga kwento pagkatapos ng komprontasyon. Ang katotohanan ay doon madalas nagsisimula ang totoong gulo. Nangyari ang lunsyon noong Huwebes. Pagsapit ng Sabado ng hapon, nakapili ng panig ang kalahating pamilya. At sa kasama ang palat, hindi piniling ang ilan sa kanila ang sa akin. Nakatayo ako sa kusina. Nagtitimpla ng kape nang magsimulang magvibrate ang phone ko. Text pagkatapos ng text. Si Tita Patty, kapatid na babae ni Marco, isang pinsan mula sa Maynila na 2 beses ko lang nakikita sa isang taon. Biglang may opinyon ang lahat. Karamihan sa kanila, sa paanuman ay, nakaligtaan ang katotohanan na ginamit ni Jolo ang litrato ko nang walang permiso. Sa halip, nakatutok sila sa hindi komportableng kinalabasan, tila ipinahiya ko siya. Nakakatawa kung paano nangyayari iyon. Ang taong nagdudulot ng problema ay nakakakuha ng simpatiya. Ang taong nagbubunyag ng problema ay nakakakuha ng pakpuna. Isang mensahe ang nakatawa pansin. Galing ito kay Elena Hernandez, ang nanay ni Jolo. Binasa ko ito ng 2 beses. Dina, sana ay hinawakan mo ito ng may kaunti pang grasya at kagandahang asal. Dapat pinoprotektahan ng pamilya ang pamilya. Tinitigan ko ang screen, tapos ibinaba ang phone ng nakadapa sa counter, hindi dahil galit ako, kundi dahil pagod na ako. Dumarating sa punto ang buhay kung saan hihinto ka sa pagpapaliwanag ng halatang bagay. Pakalipas ng ilang minuto, pumasok si Marco sa kusina. Tiningnan niya ang mukha ko, tapos sa phone. Masama ba? Tumawa ako ng mahina. Depende sa kung ano. Kung sinusukat ba natin ang katapatan o popularidad. Nakuha niyon ang isang maliit na ngiti mula sa kanya. Ang una kong nakita sa loob ng maraming araw. Mabilis na nawala ang ngiti dahil may nakaupo pa rin sa pagitan namin. Isang bagay na hindi pa namin pareho lubos na natutugunan. Nang gabing iyon, naupo kami sa likod bahay. Umayos na rin sa wakas ang panahon. Malamig ang hangin, maaliwalas ang langit. Isang cargo ship ang mabagal na gumagalaw sa kalayuan sa Ibayong, Manila Bay.
Sa lupaan nilang sandali, nakopo lang kami roon. Tapos nagsalita si Marco. May utang akong pahingi ng tawad sa iyo. Patuloy akong nakatingin sa tubig. Alam ko. Hindi. Iba ang tunong boses niya. Mas tiyak. Ang ibig kong sabihin, isang tunay na pahingingan tawad. Nakuha niyon ang atensyon ko. Lumingon ako sa kanya. Huminga si Marco. Nung sinugot ka ni Jolo nung reunion, iniisip kong panatilihin ang kapayapaan. Tumango ako. Alam ko, akala ko, ang pananahimik ang pinakaligtas na opsyon. Isa pang tango. Tapos tumingin siya ng diretso sa akin. Naintindihan ko na ngayon na hindi ko pinoprotektahan ang kapayapaan. Naghintay ako. Lumunok siya. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Salub mo ilang sandali? Walang nagsalita sa aming dalawa. Nagulat ako sa katapatan dahil hindi ito komportable at ang hindi komportableng katotohanan ay kadalasang ang tunay na katotohanan. Sa wakas, sinabi ko, "Oh, tumango si Marco? Alam ko, ang lumang bersyon niya ay huminto na sana doon. Nag-move on, sinubukang plansahin ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa. Dapat sinuportahan kita. Dapat lang, mali ako." Oh, lumitaw ang isang malungkot na ngiti. Talagang, pinaghihirapan mo ako dito? Muntik na akong matawa. Nagkaroon kang 3 linggo para maghanda. Sa wakas ay nakakuha iyon ngang tunay na tawa sa aming dalawa. Ang unang tunay na tawa mula nung reunion. Tapos naging seryoso ulit si Marco. Hindi ko inaasahan na makaka-move on ka agad overnight. Mabuti, kailangan ko lang malaman mo na naiintindihan ko. Tinitigan ko siya ng matagal, tapos tumango. Naniniwala ako sa iyo. Ang ginhawa ay lumitaw sa kanyang mukha. Bago pa man siya makasabing ang iba, idinagdag ko, "Pero kailangan kong pagbabago." Hindi lang pasensya. Nawala ang ginhawa? Napalitan ng pag-unawa. Na eksaktong gusto ko. Dahil mahalaga ang paghingi ng tawad. Mas mahalaga ang pagbabago ng pag-ugali. Sa susunod na ilang buwan, dahan-dahang naayos ang mga bagay. Hindi perpekto. Walang bagay na nagiging perpekto. Na-review ang presentation ni Jolo. May mga tanong na itinanong. Ang promotion package niya ay hindi umusad sa taong iyon. Walang pampublikong sumira sa kanya. Walang tumapos sa kanyang karera. Ngunit nagsimulang magbigay ng mas mahigpit na atensyon ang matao. At minsan sapat na iyon. Ang nakakatawang bagay ay ang mga profesional na kahihinatnan ay mas hindi niya inisip kaysa sa mga personal na epekto. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, huminto ang mga tao sa automatikong paniniwala sa kanya. Bagong karanasan iyon sa kanya, lalo na sa tatay niya. Paminsan-minsan kaming nakakausap ni Roberto pagkatapos niyon. Kadalasan maikling pag-usap tungkol sa baseball, panahon, mga kwento sa Navy na sa paanuman ay laging nauwi sa mga aral sa buhay. Isang hapon, tumawag siya at sinabing, "Alam mo, miserable siya." Tumawa ako. Naisip ko na nararapat din sa kanya kahit papaano. Nagulat ako doon. Galing kay Roberto, praktikal itong isang madramang pahayag, tapos idinagdag niya, pero hindi magpakailanman. Naintindihan ko kung ano mismo ang ibig niyang sabihin. Ang pananagutan ay hindi katulad ng permanenteng parusa. Alam nga mabuting lider ang pagkakaiba. Makalipas ang 3 buwan, nakatanggap akong tawag mula kay Jolo. Muntik ko nang hindi sagutin. Muntik na. Nanaik ang kuryosidad. "Hello," katahimikan. Tapos nakilala ko agad ang boses niya. Iba sa paanuman, hindi na gaanong pino, hindi na gaanong sigurado. "Ano kailangan mo, Jolo?" Isang mahabang pahinto ang sumunod. Tapos, gusto kong humingi ng tawad. Umupo ako. Hindi dahil emosyonal ako, dahil sa totoo lang ay hindi ko ito inaasahan. Narinig ko na ang pahinging ng tawad dati. Alam ko. Isa pang pahinto. Wala ako sa lugar.
Naghintay ako. Nagpatuloy siya. Gumugol ako ng mahabang panahon para kumbinsihin ang sarili ko na ikaw ang problema. Ang mga salita ay tila nahirapan, parang hindi siya sanay na sabihin ang mga ito. Nainggit ako. Nanggulat sa akin ang isang iyon. Nainggit? Oh, hindi ako sumingit. Sa unang pagkakataon, parang determinadong tapusin ni Jolo ang sarili niyang sinasabi. Hindi mo kailanman kinailangang sabihin sa mga tao kung gaano kakahalaga. Katahimikan. Hindi mo kailanman hinaipul ang atensyon. Isa pang paginto. At iginagalang ka pa rin ng nga tao. Tumingin ako sa bintana. Ang sikat ng araw sa hapon ay umaabot sa buong likod bahay. Saan man sa malapit. Umugong ang isang lawnmower. Normal na buhay. Simpleng buhay. Ang uri na patuloy na gumagalaw handa man tayo o hindi. Sa wakas, sinabi ni Jolo, ginamit kita para maramdaman kong mas malaki ako. Ayun na. Ang katotohanan. Hindi ang pininong bersyon. Hindi. Ang palusot. Ang katotohanan. Umupo ako ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Tapos sinabi ko, iyan ang pinakatotoong bagay na nasabi mo sa akin. Isang maikling tawa ang narinig sa telepono. Hindi isang masayang tawa, isang tapat lang, malamang. Isa pang pahinto. Tapos, pwede ba tayong magsimula ulit? Pinag-isipan ko iyan ng matagal na malamang ay kinabahan siya. Tapos sumagot ako hindi. Katahimikan. Pero maari tayong magsimula mula rito. Agad ang ginhawa sa boses niya. At nakakapaktaka, nakaramdam din akong ginhawa. Hindi dahil naayos ang lahat, dahil hindi man lang malapit. Pero ang pagpapanggap ay tapos na sa wakas. Habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na ang pagtanda ay hindi lang pisikal. Pinag-usapan ngang lahat ang katawan, ang mga tuhod, ang likod, ang dagdag na timbang. Maniwala kayo sa akin, totoo ang mga bagay na iyon. Ang kanang tuhod ko ay nagrereklamo pa rin tuwing pumapasok ang ulan mula sa dagat. Ang uniforme ko ay iba ng fit kaysa sa pitnaste taon ng nakakalipas. At may maumaga na gumagawa akong ingay pagbangon ko sa kama na sana ay ikinahiya nga aking nakababatang sarili. Ngunit hindi iyon ang pinakamahirap na bahagi. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pakaunawa na ang ilan sa iyong pinakamalalim na sugat ay hindi magmumula sa mga kalaban. Magmumula ang maito sa mga taong nakakaalam ngang pangalan mo. Mataong umupo sa hapakainan mo. Mataong inasahan mong mas makakaalam ng tama. Ang natutunan ko sa lahat ng ito ay hindi kung paano manalo sa isang pagtatalo. Ito ay kung paano gumuhit ng hangganan. May pagkakaiba. Ang panalo ay nakadepende sa ibang tao. Ang hangganan ay nakadepende sa iyo. Makalipas ang ilang linggo matapos tumawag si Jolo, natapuan ko ang sarili kong nakatayo malapit sa daungan ng kafite pagkasikat ng araw. Tahimik ang daungan. Mabagal ang pag-alon ng tubig sa ilalim ng liwanag sa umaga. Sumasakit ang tuhod ko. Pakiramdam ko ay medyo masikip ang jacket ko kaysa sa gusto ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, walang nakakagambala. Sa akin sa maiyon, nakatayo lang ako ron nanonood sa mga barko at inisip ang lahat ng mataon sa likuran ko, ang mga pagkakamali, ang mga sakripisyo, ang mga taong minahal ko, ang mga taong nagpalungkot sa akin, ang mga taong kalaunan ay nanggulat sa akin. May nakakatawang paraan ang buhay para ituro, ang parehong aral ng paulit-ulit hanggang sa wakas ay tumatak ito. Ang paggalang ay hindi isang bagay na hinihingi mo. Isa itong bagay na daladala mo. At minsan ang mataong minamaliit ka ay nagbubunyak ng higit patungkol sa kanilang sarili kaysa sa anumang inihayag nila tungkol sa iyo. Kung minsan ka nang minaliit ng mga taong dapat na mas nakakaalam, hindi ka na isa. Maraming salamat sa pagbabasa at pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana ay napulot ninyo ang magintong aral ni Dinana sa buhay. Ang tunay na lakas ay wala sa pagganti, kundi sa paglalagay ng tamang hangganan at paggalang sa sarili. Ingatan ninyo ang inyong masarili at hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento.